Ang risk activity sa SSS usamis padayon kini nga gihimo sa maong buhatan. Nini miaging adlaw mihimo ang SSS sa maong activity din adunay 8 ka establishment ang ilang gibisitahan kauban ang PNP, media o uban pa. Ang purpose sa risk and run after contribution evaders mao ang pag-increase sa awareness sa mga employers ilabi na sa mga delinquent. Usa sa mga pamaagi sa buhatan sa SSS mao ang pagbisita sa mga establishment aron ma-explainan sila sa kabahin sa mga consequences nga gipadadaan og statement of account apan walay aksyon. Ang buhatan sa SSS mo refer ngadto sa legal apan tungod kay partner man ang SSS sa employers hatagan pa kini og option. So, raise R is run A after contribution evaders. So, kana nga activity sa SSS, regular na siya, no? Sige na siya, monthly na siya. Unsa man ni siya? Ang purpose gid ini para i-increase ang awareness sa mga employers, labi na tong mga delinquent. Unsaon pan pag-raise og awareness? Bisitahan sila sa SSS together with the PNP and the media, no, para ba ma-explainan sila unsa may consequences, no, nga gipadadaan na sila og statement of account, walay action. So unsa may consequences ana, so explainan na mo sila nga ang consequences ini is i-refer na mo ang account sa legal kung wala gyud compliance. Pero dili partners mo nato ang employer, Sir Dong. So tagaan na to siya option. Explain po na to na pwede ninyo i-full ang bayad or kung maglisod yun to pay in installment, no? Ug katong wala po na register ng establishment, ato ta silang tagaan og porma para pag-register sa lang mga employers hasta ang tag-iya, no? They are given 15 days. Kung erase na nato, gitagaan sila og grace period pagyud nga 15 days to comply. Then i-assist pud sila kay namatay accounts officer nga gi-assign in every establishment. So mo na atong gihimo last Thursday. Nag-visit ta og mga 8 kabuok establishment. Then paghuman dito dayon ta nag-press conference sa Aya Hotel and Residences. No? Si Lisa lumantas ang branch head sa SSS Usamis. Nining ikatulong kwarter na nawagan karon ang buhatan sa SSS nga unta dili magpaabot sa deadline sa pagbayad sa ilang obligasyon sa third quarter tungod kay sa katapusang adlaw sa Oktubre 31 hapdi lang ang mga empleyados sa gobyerno. And please pay on time or before the deadline, especially karong October 31 half day na ta, so mahimo unta og masayong yung bayad mas maayo. Di lang sa mga employers, pati na ang mga self-employed o atong voluntary members. So salamat kayo sa radio station DXDD. Si Lisa lumantas sa SSS Usamis alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan. WD 45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.